Palang araw po sa lahat. Nabanggit na rin po ng ating tagapagpakilala kung ano yung ating purpose ngayong araw. So, sa pangalawang pagkakataon po ay gagawin ko ito. So, State of the School Address. Hindi po siya State of the Nation Address. Para lang po ito sa school. So, ibig sabihin, mag-uulat po ang inyong katulong tungkol sa kung ano ang mga nagawa natin, ano yung kalagayan ng mga datos na binibigay natin sa ngayon. So, sa ating pong pangalawang punong guro, Ginoong Alex Castillo, sa lahat ng puno ng kagawaran, ganun din sa mga subject group head, sa mga magulang, sa SPDA, sa mga mag-aaral ng Pasay City National High School. Isang mapagpalang araw po muli. So, umpisahan po natin sa isang magandang balita. Inuulit-ulit ko na po kanina ni Sir Carl, yung tungkol sa pagiging formal na Pasay City National High School po tayo. Ipinagmamalaki ko po na ngayong taon ay tuluyan na pong aproba o nilay sa batas yung pagiging Pasay City National High School ng dating Pasay City Caramo High School. Ngayon na po ay Pasay City National High School na po tayo. Yun na po yung tulay, yun na po yung ating gagamitin, formal na gagamitin pangalan. So, at sa susunod na linggo, ano yung pinag-usapan natin? July 15 po, initially kasi ititingnan pa ng ating local government kung pwede sila sa ganong petsa, yung July 15, na formal pong turnover ng ating batas. Gaganapin po natin dito sa loob ng school. Ganon din po sa yung groundbreaking ng kabilang bibig. Breaking talaga. As in, gigibayin po yung kabilang bibig natin. As in dyan sa tabi natin. Yan ang dati natin ginagamit. Ngayon po kasi hindi na natin sa ginagamit. So, that is on July 15. Initially, wala pang final. Kasi hindi pa ibigay yung schedule nila. Yeah. So, yan po yung magandang balita. Yung po susunod ay tungkol na po sa ating mga balita. Datos na meron tayo na ito po yung nagawa natin sa tulong nyo po at sa tulong na o operasyon ng ating mga anak. So, based doon sa ating school report card. So, start po tayo. Ano yung muna natin sir? The enrollment. Sa mga pangalan po, yung ating enrollment, medyo bumaba. Pero, dahil po ito, sa formal na po tayo naging face-to-face. So, kapilihan kasi ng nakaraan, meron tayo yung blended na nag-online. So, medyo marami na po tumipat o lumipat ng iraan. So, mali-mali na naman po yung ating nababawas. Wala pang ano sa 2%. Yung nababawas po sa ating enrollment. Sunod sir, yung ating nutritional status. Ito man yung magandang balita kasi nung nakaraan, yung ating ang mga alalakihan ay sa mga estudyante po ito sa mga lalaki, nagkaroon ng mas maayos yung kanilang yung kalusugan. So almost 1 to 2%. And ang ating learning resources naman po, kagaya nung nakaraan, hindi po siya sapat, pero yung ating grade 8 pa rin, ang merong, okay na, yung may mas malaking na-receive na learning materials. Ano po ito? Summary na nung lahat na binibigay mula sa national at sa local government. So lahat po yan, ang tinutukoy ko po dyan na learning materials ay yung mga modules na kailangan sagutan natin, yung mga libro, ganoon din po yung mga soft copy ng lahat ng activities, yung pinapagawa ng mga
teacher natin sa mga anak natin. Yun po yan. And then, sa teachers profile naman po, yung ating pong mga guro ay nadagdagan sa ngayon. So, more or less mga 100 na ang ating teaching force. Yung lahat lang po involved sa nagtuturo. Pagka isasama po natin yung mga non-teaching, halos nasa 130 na po tayo. So, dumadami po yung teaching force at non-teaching force ng Pasay City National High School. Yan po ay majority naman, o lahat po sila, 100% ay graduate ng bachelor's degree. Merong na halos nasa 30% yung ating teaching course ay may unit o kaya tapos nung masteral nila at ilan ay may mga doctoral. So, yan po yung ating status. So, yung funding, nananatili po ang ating fund na mas malaki yung naibibigay o yung donation. Which is, magtataka kayo kasi malaki yung donation. Yan po ay nanggagaling sa local government. So, malaking pagsasalamat po sa ating local government kasi hindi nila tayo iniiwan. So, mula sa lahat ng mga materyales na kailangan natin, pagpapagawa ng mga building, ganun din po yung financial assistance. Yan yung pinakamalaking bulto na nare-receive natin mula sa local government. Yan yung suporta sa atin. Sa pagdating naman po sa ating dropout rate, ito, medyo na-alarma ako ng konti. Kasi marami dito ay nagda-drop talaga. So, hindi tulad nung una kong pinanggalingang school na halos nagsisiro dropout. Dito, medyo malaki. Halos 3% yung ating dropout. Malaki po yan kasi halos 3,000 tayo. Halos mga 60 or 65 na bata yung nagda-drop. So, normally, dapat ang dropout, wala pang 10. So, yun yung medyo abangan natin. Sasamantalahin ko na rin po. Meron bang senior high school dito? Meron po, senior high school parents. Pag-iusap po ako kasi medyo na-alarma ako nung nakaraan sa second semester. Sa estudyante natin, halos 800. Halos 120 po dyan. Na-drop ng second semester. O hindi nag-enroll. So ano pong reason? Kailangan po nating malaman yun. Medyo malaki po kasi yun. Halos 2 section po yun ng senior high school. Hindi nag-enroll ng second semester. So hindi ko po alam. Pero sabi ko sa mga guru natin, especially yung mga group head, alamin bakit hindi nag-enroll. And to find out, marami po pala dito ay yung mga estudyante na ilang beses nang bumabalik sa grade 11 at grade 12. So patulong po, meron po tayo mga programa na mas magiging mabilis ang pagkakatapos ng senior high school ng mga anak natin. Nadagdagan po tayo ng programa ng Open High School for Senior High School and ALS for Senior High School. So malaki ang tsansa na mag 100% kung makatapos yung mga anak natin. Kung talagang nahihirapan pumasok ng regular, ipasok po natin doon. Open pa naman, sir, yung Open High School at ALS natin sa Senior High School. So yun po. Kaya sana ma-reduce yung dropout rate natin. Next is sa reading proficiency. So ito po yung may pagmamalaki natin ng konti. Actually, kinilala si Pasay sa buong Pilipinas na pinakmataas yung proficiency sa literacy. Okay? So ibig sabihin, part yan yung mathematics at yung English. Mahusay ang mga batang pasayin nyo sa pagbabasa. Okay? Kaya lang, pag ikukumpara mo sa national level, sobrang baba. Kaya na, naalarma yung national government
i-introduce ko na rin po yung katatapos lang na in-introduce sa amin kahapon, yung na isang batas, parang remedial para sa literacy o sa reading, yung aral. So, hindi ko madidetalya ng gusto, pero basically, lahat po ng mga bata na mababa ang grade sa math, sa English, at science, ay mag-undergo ng aral. Whether you like it or not. Ito po ay compulsory kasi nakabatas po ito. So make sure na sabihan po natin kung tulungan yung ating mga anak na maipasa kung maging maayos yung mata doon sa tatlong asignatura lang yun, yung umpisa. Pero baka sa susunod mas marami kasama na yung iba pang asignatura. So yun po, aral po, tandaan nyo, nakabatas po siya. Sagot doon sa naging trend nung nakaraan na sobrang hindi daw literate ang mga Pilipino. So yan po yung sagot ng government. Ibinababa agad sa atin, sa school. So, pagdating naman po sa classroom, actually kahit medyo hirap na hirap tayo sa classroom, kasi nga dahil dito sa building na to, ang ratio ng klase pa rin po natin ay pasok pa rin po tayo sa 1:45 hanggang 50 sa bawat classroom, bawat klase. So, with the section of 10 sections per year grade level sa junior high school at sa senior high school naman ay may nagdadalawa. So, yun po yun. Ang ratio natin sa average sa buo ay 1:45 pa rin. And ang nagkahirap po tayo ay yung ating comfort room. So, isa po yan sa naging sa problema dahil sa pagkawala nitong building na to. Hirap tayong mag-produce ng comfort room kahit nabuhay natin yung hindi na natin ginagamit sa CR dyan sa likod, yun pa rin po yung problema natin dahil sa kakulangan o nawala dito. Inalis natin. Hindi na kasi natin ito pwedeng gamitin eh. Ano yung sunod na, sir? Yung busy. Okay. Yun. Yung MOE natin. Sa MOE ay nakapalo, ang sinusuportahan po niyan ay yung PPA na tinatawag. Yung Program, Project, and Activities. So, more or less, sa 18 or 19 na project po natin, 100% po natin siyang na-implement. Kaya lang, hindi po siya pwedeng mailagay na 100% kasi may continuation yung iba. So, more or less, mga 98 lahat. Pero, majority po kasi sa mga project na yan, programs, ay pinupunti nyo sa sunod na school year. So, nag-umpisa na po ulit tayo sa mga bagong project na yan. At may attribute ko po siya sa cooperation ng lahat, sa mga guro at sa SPEA. Lahat po ng project natin, initiate man siya ng school, o initiate ng parents, o initiate ng teacher, lahat po yan ay sinusuportahan natin. Pinipilit natin na masususan. Kahit medyo hirap-hirap tayo, sige try. Yun na po. And, ang susunod po natin gagawin, ito po. Paulit-ulit po ako, may problema tayo sa building. Hihingin ko po ang suporta nyo na intindihin kami, lalo na kapag nag-umpisa ang construction nito. So, possibly, ang mga anak natin, makaka-encounter na medyo madumi dito sa school, ang gagawin natin, pero isisiguruhin naman natin na secure. Yun po. So, kung meron po kayong gustong paabot at may concern tungkol sa school at may tutulong kami, kung kaya baliktad, kayo po ay may tutulong sa amin, you can go with us sa representative ng ating SPTA and sa mga ating mga puno ng kagawaran at ganoon din po sa mga guro. So, yun lang po at nawa ay patuloy-tuloy natin at mas maging mahaba pa yung panahon na mag-stay ko dito. So maraming salamat na po mula sa inyong cooperation kasi ako po sa ngayon, kung nakikita nyo ay na-promote pa lang po ako. So,
Maraming salamat po yan sa inyo. Katulong ni Kuya, wala tayong naging problema sa school dahil sa kooperasyon ng bawat isa. Yun na po, muli, magandang umaga, maraming salamat sa inyong lahat.